At gaya ng inaasahan ng karamihan, mukhang magkakaroon ng matinding balasahan dito sa San Miguel Corporation, lalo na at sunod-sunod na yung kampeonato nitong MVP Group. At ang nakikita natin dyan na isang posibilidad na mangyari ay makuha nitong si Alfrancis Chua yung kanyang kagustuhan na magkaroon ng 3-team trade itong Magnolia, Ginebra at ang Northport Batangpier. So parang ganito ang mangyayari dyan. Itong si Arvin Tolentino mapupunta na dito sa Magnolia Chicken Templados. Samantala naman mapupunta dito sa Barangay Ginebra yung si William Navarro at yung first round pick ng Batangpier. Samantala naman itong Northport Batangpier, makukuha nila itong si Rom de la Rosa mula sa Magnolia Chicken Templados plus itong si Nards Pinto mula sa Barangay Ginebra. So ganyan ang magiging trade. Initial pa lamang yan. Itong si William Navarro mapupunta sa Barangay Ginebra at si Arvin Tolentino naman mapupunta dito sa Magnolia Chicken Templados. Kapalit naman yan, makukuha ng Northport itong si Rom de la Rosa mula dito sa Magnolia plus dito sa Barangay Ginebra. Makukuha nila itong si Nards Pinto at baka isama pa itong si Ben Adamos. Baka ibalik agad dito sa Northport. Kung inyong matatandaan, itong si Adamos ay kinuha ng Ginebra kapalit ni Onwo Bere sa Northport. Pero ngayon baka ibalik nila yan kaagad. Hindi pa natin natitiyak kung hindi pwede ito si Adamos, baka si Raymond Aguilar ang ibigay. Pero ang maliwanag dito, ang magiging centerpiece ng trade ay itong si Navarro at itong si Arvin Tolentino. Kung ikaw ang Magnolia Chicken Templados at makukuha mo itong si Arvin Tolentino, para ka nang naka-jackpot. Actually, kung makuha nila ito si Arvin Tolentino, okay lang na mawala itong si Rom de la Rosa. Dahil si Tolentino ang papalit dun sa spot niya dito sa small forward. So kapag nagkataon, pwede na rin i-trade ng Magnolia ito si Calvin Abueva dito sa Converge Fiber XRs na matagal nang gustong makuha ni Governor Delta Pineda. So kung ganyan ang mangyayari, pwedeng itong si Arvin Tolentino sa Magnolia, ito sa starting 5 kasama si Xavier Lucero, yung import nila na si Ricardo Ratliff at ito sa kanilang guard position, of course si Paul Lee at si Mark Baroka. Kaya mukhang magaganda lineup ng Magnolia kapag natuloy ang nasabing trade. Posible na baka bukod kay De La Rosa magsama ng second round pick ang Magnolia, pero hindi pa maliwanag yan. Sa panig ng Barangay Ginebra, itong pagkuha nila dito kay William Navarro, baka ito yung confirmation doon sa balitang lumabas dati sa mga insiders na kapag ang Ginebra daw ay nanalo dito kontra TNT, makukuha nila si Troy Rosario para matuloy na yung Grand Slam bid nila. Pero kung matatalo ang Ginebra, ay mapupunta si Troy Rosario dito sa San Miguel. At dahil natalo ang Barangay Ginebra dito sa TNT, mukhang si Troy Rosario ay sa San Miguel na mapupunta. At ang gagawin naman ng Ginebra, kukunin itong si William Navarro. So mukhang ganyan ang mangyayari dito na sitwasyon. Kung sakasakali na matuloy nga yung ganitong trade, makikita natin dito na lalakas talaga itong Magnolia Chicken Templados. Dahil ang nagkukulang sa Magnolia talaga yung scoring nila. Isipin mo kung meron kang Arvin Tolentino at Paul Lee na nagko-connect sa labas. Napakahirap ng pigilan sa loob itong si Ricardo Ratliff at itong si Xavier Lucero. Pas nandyan pa si Ian Sanggalang. Kaya sa tingin ko yan ang nababagay na gawin itong Magnolia Chicken Templados. Kung sakasakali na matuloy ang ganitong klaseng trade, asahan natin na magiging blockbuster talaga yan. At alam naman natin na pagdating sa SMC, walang imposible. At kahit anong trade ang gusto nila ay ma-approve. Kaya malaking bagay ito para dito sa Magnolia.